Praise the Lord! At tayo naman po ngayon ay magtutungo na sa ating declaration. Patuloy tayong manampalataya. Are you ready? I declare God is working all things together for my good. He has a master plan for my life. I was created in the image of God. I have the DNA of a winner. I am the head, never the tail, above, never beneath. I will live with purpose, passion, and praise, knowing that I was destined to live in victory. I declare I am special and extraordinary. I have been custom made. I am one of a kind. I am His masterpiece. Royal blood flows through my veins. I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. The very best is yet to come. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, Amen. Hallelujah. Sabihan mo nga ang dalawang tao, kung ito ay nasa kaliwa mo o nasa kanan mo, sabihan mo, kapatid, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Makakaupo na po kayo. At ito din po ang akin pong declaration sa inyo pong lahat na naririto sa on-site at nasa online. Kayo po ay pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, pahusay ng pahusay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang month of December, ang pinag-uusapan po natin, nasimulan na po ito, last Sunday, first Sunday of the month of December. Nandito na po tayo sa second Sunday at malapit nang matapos ang taong 2024. Purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. And we are about to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, commemorating that more than 2,000 years ago, ang Diyos ay nagkatawang tao dahil meron siyang misyon ang kaligtasan ng sangkatauhan. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Ang pinag-uusapan natin sa month of December, full blast love for God. At ang ating Diyos ay Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. The love of God is unconditional. Wala pa man tayong ginagawa, minahal na ng Diyos ang tao. Hindi ka pa man pinapanganak, nasa isip ka na ng Diyos, nasa puso ka na ng Diyos. The love of God is unconditional. Hindi tayo kamahal-mahal, ang tao ay nagkasala sa Diyos, ang tao ay may tendency na lumayo sa Diyos, pero pinili pa rin ng Panginoon na tayo ay mahalin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. The love of God, first and foremost, is unconditional, and the love of God is unblemished. The love of God is perfect. Minsan, dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos, yung likas na kasalanan, yung tinatawag na sinful nature dumadaloy sa sangkatauhan, kaya ang pag-ibig ng tao hindi perfect. May bahid ang kayang ibigay na pag-ibig ng tao maliban na dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero pwede nating pagkatiwalaan ang pag-ibig ng Diyos because the love of God is unblemished, the love of God is perfect, the love of God is pure. Actually, yan ang sinira ng dyablo, yan ang sinira ni Satanas nang linlangin niya si Eva. Naglagay siya ng malis sa isipan
ni Eva na para bagang may tinatago ang Diyos. Merong ayaw ang Panginoon na maranasan mo. May ayaw ang Diyos na maranasan nyo, na maging katulad nyo siya. Itinatago yan ng Diyos, kaya kainin mo na ang ipinagbabawal na punong kahoy, na bungang kahoy. But the love of God, we can trust Him because His love is pure. Pag sinabi ng Diyos na minamahal ka niya, hindi ito para lang sa kanyang sarili, pero pag sinabi ng Panginoon na mahal ka niya, He really cares for you and for me. The love of God is unconditional, the love of God is unblemished, and the love of God is unending. Kaya nang nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya ang kaluluwa ng tao ng immortality. Upang maranasan ng tao yung unending love of God. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, nag-e-exist na even in the past eternity. The love relationship between the Godhead, the Father, the Abba Father, our Lord Jesus Christ, and the Sovereign Holy Spirit, the Godhead. Even in the past eternity, nandun ang pag-ibig ng Diyos because the love of God is unending. No beginning, no end. In the past eternity, we are already in the mind of God, in the heart of God. At ang nais ng Panginoon, maranasan natin yung pag-ibig na yan, even in the future eternity. Mamatay man ang katawang lupa ng tao. Friday and Saturday, kami po ay nasa funeral ng ating kapatid sa Panginoon, mother ni Pastora Jessie Ann. At sa akin pong pangangaral, ang sabi ko, ang nasa inyong harapan ay ang kanya na lang labi, ang kanya na lang katawang lupa. Pero dahil ang kapatid natin ito, she believed and she made Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, as her God, as her only Savior. She is now with the Lord, enjoying the presence of God, and she will enjoy it for eternity. At tayo pong lahat na kumikilala sa ating Panginoon, sa ating Diyos, nananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, merong inihanda ang Panginoon na lugar para sa ating lahat. Our final destination. An eternal place to be with God forever. Amen? Kaya nga po, ang pinakakawawang tao ay hindi ang taong walang pera. Tingnan mo nga ang katabi mo. Tanungin mo siya, kapatid, meron ka ba dyan? Ang pinakakawawang tao ay ang taong walang Diyos. Ang isang taong walang tunay na Diyos. May mga tao kasing may mga Diyos-Diyosan. Ang pinakakawawang tao ay ang taong hindi kumikilala sa nag-iisa at tunay na Diyos, lumikha ng langit at lupa. Kahit yan ay billionaire, kahit yan ay trillionaire, kung yan ay walang Diyos, ang kanyang kaluluwa, pag siya ay namatay, darating ang paghuhukom. And that person will spend his eternity in the lake of fire. Mabuti na lang nakilala natin ang ating Diyos na mapagmahal. Amen? At mabuti na lamang ang Panginoon, ipinahayag niya yung kanyang pagmamahal. Tatandaan po natin ito, mga kapatid. Una sa lahat, our God is the originator of love.
Ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 9, God is love. He is the originator. He is the origin of love. Amen. Kung walang Diyos, walang pag-ibig. And God is the initiator of love. He is not just the originator, but He is the initiator. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, we love because He first loved us. He is not just the originator, but He is the initiator of love. And our God is the propagator of love. Kaya nga inuutos niya na mahalin natin siya. Sa totoo lang, mahirap mag-utos na ikaw ay mahalin. Amen? Kung hindi ikaw ang originator, kung hindi ikaw ang initiator, ang hirap mag-utos, mahalin mo ako. Pero pag ikaw ang originator, ikaw ang initiator, kaya mong iutos, mahalin mo ako. Kamakailan lang, meron kaming meeting sa mga pastors natin at sa mga upcoming pastors. Meron tayong mga i-install na mga pastors. And during our meetings, ibinabahagi namin sa kanila ang mga kultura ng Christ the Rock, ano yung mga dapat nating ipinamumuhay, ano ang dapat naming ipinamumuhay ng mga pastors, kasi hindi namin maituturo ang hindi namin kayang ipamuhay. Pinaalalahanan namin sila, be faithful, even in your finances, kasi hindi mo yan maituturo. Hindi mo pwedeng sabihin sa congregation, be faithful in your tithing, pero ikaw pala, pastor, hindi ka nagtitithes. Hindi nyo ba napansin kung may mga covenant leaders dito, kapag ikaw covenant leader ka, at alam mong unfaithful ka sa isang bahagi ng iyong relationship with God, pagsunod sa utusan ng Diyos, lalaktawan mo yan. Ayaw mong ituro yan. Kasi alam mong hindi mo na ipapamuhay. Ang ating Panginoon, kaya niya kayang mag-utos, love me, because He is the originator and He is the initiator. At nais ko po kayong dalhin sa utos ng Diyos na ito. Ang title ng ating topic, ang pamagat po natin kasi nasa Full Blast Love for God, ang topic po natin, the most important and greatest commandment. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sige, kumausap ka ng isa. Kapatid, most important na greatest pa. Matindi tong utos na to. Bakit? Kasi hindi lang siya important, most important. Hindi lang siya greatest. Basahin natin ito. Nagkaroon kasi ang Panginoong Jesucristo ng pagkakataon, nakikipagtalo sa kanya ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga Pharisees at Sadducees. Hindi nila siya matrap dahil yung wisdom na binigay sa kanya ng Abba Father sa pamamagitan ng Holy Spirit. So dito po sa verse 28 ng Mark chapter 12, one of the teacher of the law came and heard them debating, noticing that Jesus had given them a good answer. And he asked him, of all the commandments,
which is the most important. So dito, ang tanong na hindi lang yung important. Kasi lahat ng commandment na galing kay God, important. Amen? Pero merong most important. Sumagot ang Panginoong Jesucristo sa verse 29, the most important one. So kinonfirm ni Lord na meron talagang most important. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 30, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. No commandment greater than this. Meaning, yung commandment na ito, the most important and the greatest. Matindi pala to. Kaya nga, yung ating tema ng December, love for God, inilagay natin full blast, love for God. Kahit tanggalin mo yung salitang full blast, sinabi mo, love for God. Ano yan? The most important and the greatest. Actually, pag nilagyan mo pa ng full blast, redundant na yan. Kasi kapag ka ang love for God, hindi siya yung the most important para sa'yo, hindi yun yung greatest para sa'yo, then that is not love for God. Dapat ang love for God, full blast. Kung meron kang mas mahal kaysa kay Lord, kung meron kang mas priority kaysa kay Lord, hindi mo talaga siya, I'm sorry to say, hindi mo talaga siya minamahal. Kung kaya mong ipagpalit ang Diyos sa tao, o kung sa ano paman. Kaya nga pag binasa natin ang Biblia, makikita natin ang mga disipulo, they were willing to die. Bakit handa silang mamatay? Handa silang isacrifice ang lahat? Handa silang iwanan ang lahat? Kasi naunawaan nila na ang love for God should be the greatest and the most important. Na-distort kasi ang kahulugan ng love sa ating panahon. Ang dali na lang gamitin ang love. Talagang, naku, love na love ko talaga yung chihuahua ko na yan, yung aso ko, love na love ko yan. Love ko si God. Parehas na ginagamit yung love. At tinignan yung level, parehas. Bakit di ka makapag-church? Walang magbabantay sa chihuahua. Yung binasa natin kanina, sa Mark chapter 12, verse 30-31, yan ay nasa Old Testament. Ibig sabihin, from the Old Testament going to the New Testament, inulit yan. Bakit napakahalaga niyan? Kasi may mga benepisyo tayo, kaya nga kanina nabanggit ko, ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan selfish love, yan ay pure. Ang tao kasi, mamahalin kita, mahalin mo ko. Ano ba benepisyo ko sa'yo? Sa totoo lang, tayo ang nagbe-benefit kay God eh. Wala namang kailangan si Lord sa atin. Pero pag tayo ay tumugon sa pag-ibig ng Panginoon, kasi siya ang initiator, we love because He first loved us, mararanasan natin
yung mga benepisyo. Tingnan niyo po ito, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 ganyan si Lord. Ganyan si Lord. Pag ang love para kay God, covenant yan. Keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who covenant sa Kanya yan eh. And keep His commands. Grabe yung benefits pala ng pagmamahal sa Panginoon. Mararanasan natin yung covenant of this love hanggang sa mga susunod na saling lahi up to 1,000 generation. Kaya nga, huwag kayong magtataka pag nagbabasa kayo ng Biblia, may mga karakter sa Bible, dapat ay buhusan na ng Panginoon ng kanyang puot, ng kanyang paghuhukom, ng kaparusahan, hinuhold ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa iyong ama na si Abraham, dahil sa iyong ama na si David, hindi maibuhos ni Lord. Kasi may dumadaloy na pabor because of love. Sino dito nais mong ihanda ang next generation? Love God. You love your children? You love your children's children? Maaring ikaw single ka ngayon, o maaring ikaw ay magulang ka ngayon, o maaaring ikaw may mga apo ka na. If you love your children to be, your children's children to be, love God. You are making them a favor if you will love God. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God. Amen. Sabihin nga natin, all things. Pag ang tao nagmamahal sa Diyos, magkaroon man ng mga kapalpakan, kikilos ang Diyos, maaayos yan. Isang napakagandang halimbawa nito ay si Joseph. Nagkagulo-gulo buhay niya. Ang ganda na sana, paborito siya ng tatay niya. Nagkagulo-gulo, muntik na siyang patayin, nabenta, naging alipin. Pero ang ending, napakaganda. Bakit? Kasi ang sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good. Para kanino? To those who love God. Maaring may mga tao, ang kanilang intensyon, saktan ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang mga kasama sa work, pag tinitignan ka ang intensyon, ito pa Christian ito, nakita mahusay ka sa trabaho, sisiraan ka. Magsasalita ng mga negative against you, pero merong Romans 8:28. All things work together for good. Mahalin mo si Lord. May mga taong nais kang saktan, siraan, aayusin ka pa rin ni Lord. Amen. May napakadaming mga benefits. Gusto ko ipakita sa inyo ang pinanggalingan ng Mark chapter 12, verse 30-31. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 and verse 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sa ibang translation, with all your might. From the Old Testament going to the New Testament, nag-i-echo talaga ito. Bakit? Because this is the most important and the greatest commandment. And in our modern time, hindi yan kumukupas. Yan pa rin ang pinakamalagang utos ng Diyos sa ating lahat. Merong tinatawag dito sa Deuteronomy chapter 6, threefold all. Ano itong threefold all na ito? Paulit-ulit na nabanggit dito sa Book of Deuteronomy chapter 6. Number 1, na tinuturo sa atin ang salita ng Diyos is to love God with all of our heart. Why? Because a spiritual relationship with God begins from within. Not from the outside. Not from the outward appearance. Hindi yung pagpapanggap. Hindi yung mga ginagawa lang natin. Hindi lang yung pagtataas ng kamay. Hindi lang yung pagpalakpak. Hindi lang yung pagpindot ng laptop, pagtugtog ng gitara. Hindi ko sinasabing hindi yan mahalaga. But a spiritual relationship with God begins from within. Nung ikaw ay seryoso, nananampalataya, tinanggap ang Panginoong Jesucristo na Diyos, Panginoon, tanging tagapagligtas ng iyong buhay, may nangyari sa iyo from the inside. Kaya ka pumipindot ng laptop, kaya ka tumutugtog ng gitara, kaya ka pumapalakpak, merong nangyari sa iyo from the inside, not the other way around. Eh bakit ka ba pumapalakpak? Eh pumapalakpak yung iba eh. Makikipalakpak na ako. Bakit ka ba pumupunta ng church? Kasi may nangyari from the inside. Kahit walang mag-imbita sa'yo. Kahit walang humila sa'yo dito. Pupunta ka. May nangyari sa'yo from the inside. Kaya nga pagka ako'y nakakakita ng mga taong kailangan mo pang pilitin, kailangan mo pang hilahin. Baka wala naman talagang nangyari from the inside. Napakahalaga ng role ng puso. Amen. Pag tinuloy natin yung Deuteronomy chapter 6, pagdating ng verse 6, ito ang sabi, "These commandments that I give you today are to be upon your hearts." Love the Lord with all your heart. At yung mga utos na ito, sa puso. Hindi mo kakayanin na isa puso ang mga salita ng Diyos at kanyang mga kautusan hanggat hindi mo pa siya minamahal ng buong puso. Ang mararamdaman natin sa mga utos ng Diyos, burden. Ano ba naman yan? May linggo na kayo? May Sabado pa ng gabi. May Ortigas pa. Ano ba naman yung bishop nyo? May doon pa, may alas 5 pa. May alas 6, di ba? Burden, no? Pero pag mahal mo si Lord ng buong puso, hindi burden. Alam nyo, hindi yan mauunawaan
ng hindi nagmamahal. Nakakita na kayo ng nagmamahalan. Ang OA naman yung dalawang yan. Hindi mapaghiwalay. Ano ba yan? Hindi mo naunawaan, hindi ka nagmamahal eh. Pero pag nagmahal ka na, kaya pala. May mga tao hindi ka maunawaan, hindi pa kasi nila nararanasan magmahal kay Lord talaga eh. Yung all of their heart. Kaya hindi ka nila maunawaan. Pero ikaw, alam mo kung bakit mo ginagawa. Kasi may nangyari from the inside. Amen? Verse 7, kita nyo, pagka ikaw nagmamahal ka ng buong puso, sinasa puso mo ang mga utos ng Diyos. Ang sabi pa dito, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your forehead. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Eh yan talaga ikukwento mo. Ipagpapatotoo mo. Ibabahagi mo sa mga anak mo. Hindi lang maging sa mga taong nakakasalamuha mo, kakilala mo, lalabas sa bibig mo yan. Kasi yan ang laman ng iyong puso. Kaya pakinggan mo ang mga tao sa paligid mo. Ano ba ang palaging lumalabas sa kanilang bibig? Kahit sabihin niya na mahal niya si Lord, pero ano ba ang palaging lumalabas sa kanyang bibig? No wonder, sa Proverbs chapter 23 verse 26, ang sabi ng Panginoon, my son, give me your heart. Kasi kapag nakuha ni Lord ang puso mo, kuha niya na lahat. Amen. Madaling maglingkod sa Diyos. And you will delight in the presence of God. Ang taong nagmamahal, nag-e-enjoy sa kanyang minamahal. Kita niyo, pag may narinig kayo, I love singing. Pag kumanta yan, kahit huwag mong bayaran, makakanta lang.